Okay guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine. So nag-aaral po tayo ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. So pag-usapan po natin paano gagaling sa natural na kaparaanan. So i-discuss ko po sa inyo, okay, i-discuss ko po sa inyo, bakit po ba nagkakasakit? So kaya po ako nag-live ngayon dahil meron po akong kakilala na inatake sa puso. So para po maiwasan po natin yung atake sa puso. Ano po ba yung nangyayari sa ating ugat? Okay? Yan po yung ugat natin. So, kung meron kang kakilala na may high blood, matagal na pong umiinom ng mga maintenance na gamot, Ayan. So, matagal ka na umiinom ng mga maintenance na gamot, pero hindi ka naman gumagaling. So, ano po ang nangyayari? Bakit ganon? Ito po yung ating ugat. Ayan. So, ang ugat po natin, nalalagyan po yan ng mga cholesterol kapag kumakain po tayo ng mga mamatikang pagkain. Ayan, so prito sa umaga, prito sa tanghali, pati gabi, pati kanin piniprito na rin, di ba? Napupunuan po yung ating ugat, no? So yung dugo, pag pumasok po dyan, nahihirapan siyang dumaan dun sa ating puso. Ayan. Okay? So, pag nahihirapan po yan, pwede po yan pumutok sa ating puso. Pag pumutok po yan, yung tinatawag na heart attack. So, ano po kailangan natin maintindihan? So, nag-uumpisa po pala siya sa high blood. Yung high blood, hindi po yan sakit. Pressure lang po yan ng dugo. Okay? Dahil dun sa kinain mo. So, dahil sa kinain mo, yan yung nangyari. Okay? So, meron po tayong tinatawag na pharmaceutical. Ano po ba yung pharmaceutical? Ibig sabihin po niyan, ito po ay pharma, yung mga nabibili po natin, no? Na gamot. Chemical-based medicine. Nabibili po natin na gamot sa butika. O tinatawag natin maintenance. Ano pong ginagawa po niyan sa ating katawan? So, pag iinom ka po ng gamot, iinom ka sa umaga, ibubuka yung ugat mo. Pag natulog ka, liliit. Bubuka, inom ka ulit, liliit. Bubuka, liliit. Bubuka, liliit. Bubuka, liliit. 5 years ka nang umiinom ng gamot, hindi ka pa rin gumagaling. Tama? So, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. 10 years ka nang umiinom ng gamot, hindi ka pa rin gumagaling. Tama po ba? So, tawag sa'yo, bobo ka. Bakit? Hindi ka gumagaling. Ulit-ulit kang umiinom ng gamot pero hindi ka naman gumagaling. So, anong kailangan po natin gawin? Okay? Pag po ikaw ay may sakit sa puso at uminom ka po ng gamot dahil ikaw ay high blood, nagkakaroon po yan ng enlargement of heart. So, dalawa na po ang iinumin mong gamot. No? After po niyan, nasisira po yung ating liver dahil sa side effect. Yung ating pancreas, nasisira po yan dahil sa mga iniinom mo na maintenance na gamot. Ibig sabihin, yung gamot pala na nabibili sa butika ay pang-maintain lang ng ating sakit. Mini-maintain niya lang po yan. Hindi niya po inaalis yung main cause. Okay? So, pag nasira si pancreas, ano pong mangyari? Hindi niya na kayang magbigay ng natural insulin. Kaya, tataas ang iyong sugar. Pag tumaas ang sugar, meron ka ng sakit na diabetes. Dahil po yan sa nasira ang iyong pancreas. Bakit po nasira? Pwede po nasisira po ang liver, ang pancreas at kidney dahil po yan sa mga iniinom nating maintenance na gamot. Or, mahilig kang uminom ng mga preservative na juices, di ba? Preservative na pagkain, mahilig ka po dyan. So, yun po yung nagiging dahilan. Okay? So, pag po nangyari ito, dumadami lang ang sakit mo. Pero hindi ka naman pinapagaling. Pag nasira si kidney, ano po mangyayari? 40K na po ang kailangan mo or dialysis. Meron po akong mga na-interview na nagda-dialysis. 15K daw po every 2 weeks po ang binabayad niya.
ay every 1 week pala. Minsan daw po, twice pa yung dialysis. Ito yung private na po yan. So, ibig sabihin 15 sa isang linggo, nakaka-twice, 38 po yan. 2 weeks pa lang. Okay? So, huwag na po natin hintayin na ganun yung mangyari. Ano pong kailangan natin gawin? Kailangan po natin na matutunan yung tinatawag na natural healing. Natural healing. Paano po mangyayari ito? Ito yung tinatawag na detoxification process. Bakit po? Ang ating pong colon, ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Kung ikaw ay constipated, hindi ka nakakadumi. Tama? Nahihirapan kang dumumi. Pag nahihirapan kang dumumi, marami pong sakit ang papasok sa iyong katawan. Dahil ang pinakamaduming parte ng ating katawan ay ang ating colon. So, ano pong kailangan natin gawin? Linisin po natin yung ating colon. Ito po yung tinatawag na detoxification. Ibig sabihin, colon cleansing. Okay? Pag nalinis na po yung colon, saka po tayo maglalagay ng nutrients. Okay? So, yun yung tinatawag namin na 3 months program detoxification process. Dahil sa ganitong paraan, marami po tayong natulungan na gumaling po sa karamdaman. Meron pong may prostate na grade 1, di na po yan nakakalakad, okay, gumaling po. Meron naman po, naka-wheelchair na. Okay, naka-wheelchair na po siya. Uric acid mataas. Araw-araw daw umiinom ng alak. Umiinom daw ng alak araw-araw. Pagkagising, alak at pulutan. So, nung nag 3 months program po ito, gumaling din po siya. Okay, meron naman po hindi nagkakaregla, gumaling din po. After po mag 3 months program po sa atin. Okay? Ano po yun? Kailangan muna natin linisin yung colon and then po, pasailalim po kayo sa tinatawag namin 3 months program detoxification process. Okay? Combination po yan ng mga supplement tamang dosage po. Okay? Tamang dosage. Okay? So, tamang dosage po ang kailangan natin maibigay para po sure na ma-detoxify po tayo. Combination po yan at meron po tayong tinatawag na guidelines kung ano yung mga dapat at bawal kainin. So, pag sumailalim po kayo sa aming tinatawag na 3 months program, sure na sure po na lahat ng sakit mo ay mawawala po yan dahil nag-detox ka. At ipinasok sa'yo yung tinatawag na nutrients na kailangan ng iyong katawan. Okay? Magkano po yan? Baka sabihin niyo, Coach Christine, ang mahal naman. Guys, pag ikaw na-operahan sa colon dahil hindi ka nakakadumi at may tumubo ng bukol po dyan, magkano magagastos mo? 200,000. Operasyon. Pero hindi yan chance na mabuhay ka. May kakilala ko, vlogger, senior citizen, merong bukol sa colon, inoperahan dahil after 6 months daw, pag hindi na-operahan, mamamatay na siya. So, pinaoperahan ng mga anak, pero after 30 minutes po na matapos yung operasyon, namatay na. Tama po ba? So, nakakatakot po magpa-opera. At yung opera ay opera. Kailangan mo ng malaking halaga ng pera para ka maoperahan. At pag naoperahan ka, babalik pa rin yung bukol. Bakit? Dahil ang bukol, pag may kinakain ka na pagkain ng bukol, mag-i-stay at mag-i-stay po yan sa iyong katawan. Kailangan mo lang iwasan yung eat na pagkain ng bukol. Nasa guidelines po natin yan. Okay? Dahil, kaya nagkakabukol ang katawan mo dahil yan sa mga kinakain mo na walong pagkain na pagkain ng bukol. Pag hindi mo pinakain si bukol, mawawala po yan ang pusa at kailangan mong mag-detox para totally
matanggal yung mga toxin dito sa iyong colon at sa iba pang parte ng iyong katawan. Okay? Yan po yun. So, mga nagtatanong kung magkano guys, yung ating 3 months program guys, nasa 30,000 po yan. Pero kung gusto mo lang mag 1 month, pwede naman po yan. Kung hindi kaya ng budget. Okay? Mas mahal po ang ma-hospital. Oo nga, umiinom ka ng gamot araw-araw, mura yung gamot na iniinom mo, sisirain naman yung kidney mo. Pag nasira si kidney mo, kailangan mo ng 40,000 a month para ma-dialysis ka. Tama po ba? So ito, gawin mo ng paraan. Dahil pag ginawa mo ng paraan, mag-o-okay po yan. Lahat ng ulit ng karamdaman mo, gagaling. So, sa mga, pwede niyo po akong isubscribe sa aking Lingap Wellness po na page. Ayan. Sa mga gusto pong mag-detox, pwede po kayo mag-text sa aking number. Kaya po ako nag-live guys, kasi pag sa TikTok ko po ito ni-live, inaano po ng TikTok. So, suspend po yung aking TikTok account. Ay, hindi na magturo ako sa kalusugan. Okay? So, thank you and God bless. Bye-bye.